Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at makikinig. At if hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to support this channel. Okay, so recently, kung natatandaan nyo sa news, yung Supreme Court ay nagdesisyon para i-unconstitutional tong impeachment trial ni Sara Duterte. At nagbunyi, kumbaga nag-celebrate to si Sara Duterte, sabi niya, doon dito sa GMA News Online, will stand versus greedy leaders who bring PH down. Aba, ang galing no? Sino kayang greedy leaders ang pinagsasabi nito ni Sara Duterte? Ito ba'y mga taong katulad niya? Ah, bakit kung sinabing katulad niya? At lagyan na lang natin yung pati yung kanyang mga pamilya at yung mga kaalyado niya. Bakit kung sinabing sila ang mga greedy leaders? Eh, number one, hindi nga niya ma-explain yung confidential funds na worth 125 million plus yung 500 million doon sa DepEd. So, hindi ba yon greedy? Diba? Okay. So guys, let's talk about that, and you can go check. Let's check in GMA News Online. Pag-usapan natin yung sinabi niya dito, and let's go down. Sabi dito, Sara Duterte emphasized Wednesday that the Philippines deserve better leaders. Wow. Okay. Aba, kung to deserve better leaders, siguro mas mabuti na ang gawin niya is tumulong siya personally sa mga kababayan natin nung nasantalan na nabagyuhan, 'di ba? Saan pumunta si Sara Duterte nung panahon ng bagyo? Saan, guys? Kung natatandaan niyo, pumunta siya ng The Hague ah, at sana'y pumunta siya ng The Hague para i-check yung kalagayan ng kanyang ama. O, 'di ba? O, sasabihin ng mga DDS, nandiyan naman yung Office of the Vice President eh. O paano yung leader ng Office of the Vice President? Oh, imagine ninyo, ikaw yung leader pero travel ka ng travel. She can, hindi yung pupunta ka ng ibang bansa, yung, yung bansa mo binabaha, ay nandun ka pa rin sa ibang bansa. O kung natatandaan nyo, last time, bumagyo at pumunta siya ng concert. Patago pa yung lakad niya. Oh, di ba? Okay, and then going back, following the decision of Supreme Court declaring the articles of impeachment against her as unconstitutional. Sabi niya dito, our country deserves better. We shall stand tall, strong, resilient against leaders whose greed will bring down our homeland. We deserve better. Ba, ang galing. This came after the 13 High Court voting 3-0 declared the articles of impeachment against Duterte as unconstitutional. So yung mga reasons are yung barred for 1-year rule, Article 11, Section 3, Paragraph 5, Constitution. The CES also found the articles violated her due process. Okay. Duterte thus thanked members of her defense team taking on her case. Okay, well, syempre, pasalamatan mo din yung iyong defense team. She's also extended gratitude for petitioners. Yung mga petitioners niya, by the way, yun ang mga kaalyado din niya. Okay? And punta tayo sa baba. To those who voices ran out, dissent against persecution, thank you. Aba, yung panahon ng tatay niya, anong ginagawa sa mga kritiko? Oh, sina-silent nila, red tag nila, 'di ba? Tapos ano pa? Ah, yung ginawa nila kay Senator De Lima? O tapos anong ginawa ni Digong kay Senator Trillanes? Babawiin yung ano, yung ano bang tawag doon? Nakalimutan ko na eh, yung pag ano sa kanya na makalaya. Okay? And
the Supreme Court decision is immediate executory, but a motion to reconsideration may be filed. Yun. By the way, anyway, yun na lang yung pag-usapan natin yung sinabi niya. Guys, it doesn't mean na unconstitutional ay hindi pa tapos. Pwede pang motion to reconsideration, and then yung meron pang issue sa desisyon ng Supreme Court, okay? Kasi ang dami ng mga legal luminaries, mga expert, mga former justices na nagsasabi yung kanilang ruling ay unfair. Okay? So there's more to come about that. Tapos, uh, it doesn't mean na unconstitutional ano na siya, hindi na siya, tawag natin, hindi na siya akusado doon sa mga issues na binabato sa kanya. Ang sabi ng Supreme Court, hindi pa rin siya ah, hindi pa rin siya free doon sa mga cases at sa mga accusation laban sa kanya. So, that means pwede pa tong yung articles of impeachment, pwede pa rin tong gawin February 6 next year kung hindi magwo-work out yung uh, a motion for reconsideration. Okay? So thank you guys for listening. I don't have much time, so thank you. And if you have any comments and suggestion, please like and comment and subscribe to support this channel. Salamat po, and I'll see you in the next video. Thank you.